Buenos días, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay tatalakayin natin itong tungkol sa campaign ads or negative campaign advertisement na inilabas ni Senator Amy Marcos in collaboration with Vice President Sara Duterte. Dalawang political advertisements na kung saan ini-endorse siya officially ng senador na si Robin Hood Padilla. At nitong huli ay in-endorse na siya officially nitong si Vice President Sara Duterte. At ang titulo nga ng kanilang negative campaign ad ay itim na ang ibig sabihin ay Inday Trust, Amy Marcos. At yung isa pa ay ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Mga political advertisements na kung iyo pong susuriin ay walang nilalaman kundi atake against the present administration. Kasi alam nyo po, kung kayo po ay isang politiko or advisor, consultant kayo ng isang politiko na tumatakbo ngayon sa Senado or sa Kongreso, hindi po kayo magbibigay ng kanitong klaseng advertisement na content. Sapagkat ang isa pong political advertisement, kung gusto niyo itong i-publish, i-promote sa ating mga mamamayan, dapat ang advertisement ay naglalaman ng mga mensaheng nagbibigay inspirasyon sa ating mamamayan. Mga mensahe na nagsasabi na ito ang aking plataforma de gobyerno na kapag ako ay inyong binigyan ng pagkakataon na maluklok sa Senado or sa Kongreso, akin pong ipatutupad ang mga suhestyon na ito na nasa loob ng aking mga plataforma de gobyerno. At dito sa advertisement na nilabas ni Amy Marcos, wala pong ganitong klaseng mensahe. Ang kanyang political advertisement ay naglalaman ng galit, no? At mga mensahe na ang kasalukuyang administrasyon ay wala kang makukuhang justice. Merong injustices na nangyayari sa kasalukuyang administrasyon ayon sa dalawang public officials. At ang kahirapan ay patuloy na sumasadsad pababa at ang ating mga kababayan ay patuloy na nagugutom at walang makain. Ito ang buod, ang pinaka-sustansya ng kanyang political advertisement. Pero kung inyo pong susuriing mabuti, lahat ng nilalaman ng kanyang negative campaign ay nagbubumerang sa kanilang dalawa. Nagbabackfire talaga Sapagat unang-una, sinabi niya, maraming injustices na nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. Patuloy ang kidnapping. Sige, umpisahan natin. Patuloy ang kidnapping, patuloy ang injustices. Di ba ito yung mga sitwasyon na kung saan talaga naman nangyari noong panahon ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. In fact, kaya nga siya nandoon sa International Criminal Court at nakapiit ay dahil sa mga reklamong isinampa ng mga kamag-anak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Mahigit 30,000 Pilipino ang nabiktima nitong extrajudicial killings. Walang katarungan na ipinagkaloob sa kanila. So ano yung sinasabi ni Amy Marcos at ni Vice President Sara Duterte na walang katarungan sa ilalim ng panunungkulan ng ating presidenteng si Ferdinand Marcos Jr. Noong nakaraang administrasyon, maraming namatay sa war on drugs. Hindi nabigyan ng tamang katarungan ng bawat biktima ng war on drugs. Hindi dinala sa mga presinto, hindi sinampahan ng mga reklamo upang mabigyan sila ng opportunity to defend themselves. Hindi sila binigyan ng pagkakataon na magsalita. Agad-agad sila po ay ginurgur. Ayun nga dito sa isang vlogger. Noong una hindi ko maintindihan to salitang gurgur. Yung pala
pinatay. So, walang opportunity on the part of the person being accused, no, na siya ba ay drug user, siya ba ay drug pusher, siya ba ay drug lord. Agad-agad kapag ikaw ay na-identify na kasali dito sa pangangalakal ng mga droga or gumagamit ka ng droga ay napapatay. It's either yung mga riding in tandem o kaya ikaw mismo ay nahuli ng ilang miyembro ng kapulisan at hindi na nasasampahan na reklamo. Hindi ka na nakakarating sa presinto at sa kulungan. Nawawalan ka na ng hininga. So walang katarungan during the time of President Rodrigo Roa Duterte, and that is why he is now incarcerated, no, in the facilities of the International Criminal Court. At siya nga ay inaresto, isang buwan na ngayon simula nung siya ay inaresto, pero ang binabato nga sa kasalukuyang administrasyon ay nagkaroon nga daw ng illegal arrest. At bakit pinayagan na damputin ng mga Interpol ang ating dating Pangulo? Hindi binigyan ng due process of law. Pero nung panahon niya, meron po bang umiiral na due process of law? Sinunod ba ang principles of due process of law? Ay kung sinunod dyan, bakit merong nagreklamong libo-libong mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings? More than 30,000 were victimized by this war on drugs. Ngayon, pagdating doon sa kahirapan, boomerang at nagbabackfire din sa dalawang public elected officials. Sapagkat nung panahon ni Presidente Duterte, ako bilang isang mangangalakal or negosyante, in addition to my legal profession, ay talaga naman baksak ang negosyo. Hirap kang gumawa ng opportunities para pagandahin ang katayuan ng iyong negosyo. Hirap makakuha ng mga opportunities, not only domestically, pero sa different parts of the world. Kasi ang akin pong negosyo ay may kinalaman sa edukasyon at ang akin pong ginagawa ay nagkakaroon ako ng mga kolaborasyon sa different immigration law firms at mga different universities, particularly in Spain, Germany, Canada, and United States and Australia. At ang hirap, no? Hirap ang tao, walang pera during that time. Hindi makapag-migrate, hindi makapag-aral sa ibang bansa at may kakulangan kasi ng pera. Yung purchasing power sa termino ng ekonomiya ay bumaba naman talaga at ang piso ay dumadapa during that time. At yan po ay ayon sa different surveys na kinonduct ng different private firms at even government agencies. So ang kahirapan ng poverty level during that time of former president ay talaga namang mababa ang level, no? Talaga namang mahirap ang buhay during that time. So ano yung sinasabi ni Amy Marcos at ni Vice President Sara Duterte na sobrang hirap ng katayuan ng buhay sa ating bansa? In fact, minana lang ng kasalukuyang Pangulo ang mga problemang idinulot ng nakarang administrasyon at sinisikap ng gawa ng paraan kung paano pauunlarin ang ating bayan. At ako din ay testigo dito sapagkat nakausap ko ang Presidente at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Funds na si Rafael Consing, na kung saan sinabi niya sa akin personally during one of our meetings with the Spanish Chamber of Commerce na talaga namang gustong pinipilit ng ating Pangulo na ma-develop yung solar energy dito sa ating bansa. Gusto niyang dumami ang mga solar power plants dito sa ating bansa, lalong-lalo na doon sa mga probinsya na kung saan kapag na-develop ito at nagkaroon tayo ng isang malakas na solar power energy ay malaking tulong to upang maimbitahan natin ang mga foreign investors na dito na magtayo muli ng mga planta, mga manufacturing firms dahil sa mura ng kuryente. At yan po ay nagsisimula na. At huwag kayong mainip dahil andyan dyan ang mga Spanish investors, andyan ng US and other foreign investors na
unti-unti na naglalagay ng puhunan dito sa ating bansa upang magkaroon at ma-develop itong solar power energy. At marami pang ibang mga programang economic programs ang inumpisa na at nais na maipatupad ng ating kasalukuyang administrasyon sa lalong madaling panahon. Iyan po ay galing sa kay Rafael, kay Paeng, dyan sa Marliga Investment Funds. Direct from the horse mouth, nakausap ko po siya several months ago during our one of the meetings in the Spanish Chamber of Commerce. So ano yung sinasabi ng ating senadora at ng ating vice presidente na patuloy na sumasadsad ang kahirapan dito sa ating bansa. Wala pong katotohanan niya. Kung may katotohanan niya, di sana walang mga economic programs na isinusulong at pinalalakas talaga ng ating Pangulo ang pag-iimbita sa mga foreign investors upang magkaroon ng mga solar power plants dito, yung teknolohiya na yan, upang mapababa ang presyo ng ating kuryente at maimbitahan ang mga foreign investors na dito na mamuhunan. At kapag mababa ang kuryente, bababa lahat yan. May domino effect yan. Yung mga taxes, mga buwis na ipinapataw sa mga negosyante ay malaki ang posibilidad na bumaba na rin. So, in short, itong itim negative campaign ad ni Amy Marcos in collaboration with the Vice President na si Sara Duterte, sa aking personal analysis ay hindi magdudulot ng positive result for Amy Marcos. Bakit? Kapag ikaw ay isang politiko na tumatakbo bilang senador o kongresista o mayor, siyempre pipiliin mo ang tao na mataas ang kredibilidad, may integridad at maganda ang performance na ginagawa sa ating pamahalaan upang ikaw ay magkaroon ng tsansa na tumaas ang survey rating mo at magkaroon ng possibility na manalo ka sa susunod na eleksyon. Pero kung ang kukunin mong tao na mag-e-endorso sa iyo para iangat ang iyong rating survey sa darating na halalan at magkaroon ka nga ng tsansa na manalo, ay ang endorser mo ay isang tao na sirang-sira na ang imahe sa publiko. Bibigyan ko kayo directly, ang example ay mismong si Vice President Sara Duterte. Noong mga nakaraang buwan at noong nakaraang taon, siya po ay naharap at kasalukuyang naharap sa isang impeachment complaint diyan sa atin sa Senado. Ito po ay naisampa na, nai-endorso na ng ating House of Representatives sa mataas na kapulungan at naghihintay na lamang ng tamang panahon kung kailan uumpisahan ang nasabing pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment complaint ay may kinalaman sa pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo at sa kanyang mga mahal sa buhay katulad ni First Lady Lisa Marcos, ni Speaker Romualdez at iba pang mga tao. Maraming nasangkot dito. At isa din sa mga nilalaman na reklamo ay itong pagkakasangkot niya sa paggastos ng confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President at ng mga pondong nawawala na hindi maipaliwanag nung siya ay sekretarya pa lamang ng Department of Education. Hanggang ngayon ay wala pong kalinawan kung paano ginastos ang mga confidential funds na initially ay worth 125 million at all in all, lumalagpas ng more than 600 million or 700 millions ang hindi maipaliwanag kung paano ginasta ng dalawang ahensya ng gobyerno na pinamunuan at kasalukuyan pang pinamumunuan itong Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte. Marami siyang dapat sagutin sa ating mga kababayan. At dahil dito, nasira ang kanyang kredibilidad. Maraming Pilipino na bumoto sa kanya na ngayon ay nag-aalangan nina sa mga salitang kanyang binibitawan at pagpapaliwanag sa media. Kung meron man siyang dapat idepensahan sa sarili niya kapag may mga negatibong statement or publicity na lumalabas laban sa kanya,
Kapag siya po ay sumasagot, ang taong bayan ay nag-aalanganin na maniniwala pa ba ako sa ating Vice President? Sapagkat lahat ng kanyang sinasabi ay lumalabas na walang katotohanan sapagkat pag naglabas ng kasagutan ng mga appropriate government agencies katulad ng Communications Office diyan sa Office of the President ay lumalabas na siya po ay nagsisinungaling sapagkat lahat ng kasagutan ay suportado ng mga konkretong dokumento na nagpapatunay na walang katotohanan ng mga sinasabi ng Vice Presidente. So, paano nito matutulungan si Amy Marcos na tumaas ang level ng kanyang tsansa upang manalo o ma-re-elect bilang senadora? Definitely, if you will be endorsed by someone whose credibility and integrity ay nasa bingit na, no, ng pagkawala, no, nawawalan na ng tiwala ang taong bayan sa iyo, ay matutulungan ka ba niyan? Definitely hindi. Kung tutusin, baka lalo ka nitong ibaba sa survey sapagkat ang nag-i-endorso sa iyo ay isang taong questionable na ang integridad dahil naharap sa mga kasong graft and corruption at sa kasong pagbabanta sa buhay ng kasalukuyang Pangulo at iba pang mga Graft and Corrupt Practices Act na reklamo na nakapaloob doon sa impeachment complaint na nakahain na ngayon sa ating mataas na kapulungan. So, in conclusion, ako'y naniniwala na itong negative campaign ad, particularly itong may titulong itim, na ang sinasabi ay Inday Trust Amy Marcos. Ako po ay naniniwala na ito ay hindi makakatulong bagkus ito ay magiging dahilan pa upang lalong bumaba sa survey rating ang ating senadora na si Amy Marcos. Wrong move on the part of the incumbent senator. Hindi tama yung piniling political figure na dapat mag-endorse sa kanya. Sana pumili siya ng isang taong kasalukuyang nag-i-enjoy ng mataas na survey rating sa ating bansa. Isang tao na ang kredibilidad at integridad ay beyond reproach. Hindi mo pwedeng pulaan sapagkat na napakataas ng popularidad ng tao na to. Siguro pwede siguro kung kinuha niya pa si Vico Soto Pero palagi ko hindi pa si Vico Soto. Pero ito ay isa lamang ehemplo na kung ang kinuha niya ay isang tao na mataas ang kredibilidad, may integridad, at talaga namang ang tingin ng tao ay tapat sa panunungkulan bilang isang public servant sa katauhan, no? Isang example sa katauhan ni Vico Soto, ay yan, makakatulong sa kanya yan. No? At hindi man siya manalo, definitely yung survey rating niya, tataas yan. Pero yung napili niya kasing political figure na mag-endorse sa kanya ay medyo nasisira na talaga ang kredibilidad at nawawalan ng integridad. Isa pa si Robin Hood Padilla, napakasama ng performance sa ating Senado. Di ba? Kaya nga nababansag ang nag-i-intern. Hanggang ngayon, nag-i-intern pa rin. Nasa kalahati na ng term ng kanyang panunungkulan dyan sa Senado. Pero hanggang ngayon, kapag umatin nga ng mga different committee meetings ay wala kang naririnig na masustansya na mga statement na makakatulong at makakapag-contribute siya in the crafting of laws. Wala napipintasan nga minsan, nakukunan ng camera, walang ginagawa kundi kumain at tumango ng tumango na hindi mo naiintindihan o nalalaman kung ito ba ay pagtango na nakakaintindi siya ng mga pinag-uusapan dyan sa Senado o tangong wala siyang kaalam-alam sa mga pinag-uusapan sa loob ng opisina ng ating Senado. So,
In my own analysis, wrong move ang ginawa ng ating senadora na gumawa ng isang negative campaign ad against the present administration na kung saan isinisisi niya ang mga injustices, ang patuloy na kahirapan na nangyayari sa ating bansa at isisi niya rin yung pag-aresto na sinasabi niyang illegal na nangyari against the former President Rodrigo Roa Duterte. Medyo mali ang kanyang mga piniling personalidad na tumulong sa kanya upang magkaroon siya ng tsansang muli na manalo bilang senadora. So, sa inyo pong palagay, kayo po ba ay sumasang-ayon doon sa aking analysis about the release and the publication, promotion of this negative campaign ad by Senator Amy Marcos? Naniniwala ba kayo na ito ay makakatulong upang siya ay muling manalo o ito ay isang instrumento na tuluyan ng magpapabaksak sa kanyang political career? So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.